Dear Kuya Bono, isa akong OFW ng Japan. Pangalawang bansa ko na po ito. Una ay sa Taiwan noong 2007 hanggang 2013. Ngayon po ay nagbabakasyon lang ako at habang pagsisimula ko ng aking kwentong ito ay nandito ako sa pinakamataas na punto ng Luzon, ang bayan ng Bokod, probinsya ng Benguet. Sikat ang lugar na ito dahil sa Mount Pulag na nasa ilang kilometro lang daw ang layo mula dito sa bahay ni Nanay Nila, nanay ng kaibigan / roommate ko sa Fukushima, Japan. Nakita ko na ang Mount Fuji, kaya't okay na ako na hindi ko na makita ang Mount Pulag, lalo na't balita ko yung mahirap marating ito. Kailangang mag-trek para marating ito, maakyat at makita ang ibabaw ng mga ulap. Ang totoo ay hindi pamamasya lang talagang sadya ko dito kundi upang maghatid ng mga mahahalagang bagay kay Nanay Nila, pera at mga alahas. Taga Valenzuela ako, Kuya Bono. Doon ako isinilang at lumaki sa isang komunidad na hindi naman squatter pero sobrang congested talaga. Mulat sa pool ay umuupa lang kami ng bahay doon. Ang aming ama ay factory worker at si mama naman ay may sari-sari store. 5 kaming magkakapatid, 2 kaming babae, 1 bakla at may 2 tunay na lalaki. Si Papa actually, Kuya Bono, nung college na ako ay naaamoy ko din. Kahit 5 kaming anak niya ay parang malaki din ang porsyento ng kabaklaan sa katawan niya. Hindi lang siya umaamin kasi syempre, di ba, pamilyado siya. Ako kasi, Kuya Bono, ay naging biktima ng katangahan ko dati sa pagkilatis sa tunay na lalaki. 2 ex-boyfriends ko ang natuklasan kong bakla pala, bisexual kung tawagin nila. And that time, syempre, shocked ako kasi in love nga ang lola mo. So from then on, naging mapanuri ako sa mga lalaki. At ang hindi ko alam ay kay Papa ko pa pala makakapansin ng ilang mga palatandaan ng kabadingan. Mahilig siya sa mga noontime shows. Idol niya si Vice. Wala siyang pinapalagpas na Miss Universe pageant at mahilig siyang sumayaw at mayroon siyang TikTok account na hindi namin alam. One day nga noon, pabiro kong natanong kay Mama, "Ma, bakla ba si Papa?" Sinampal ako ni Mama. Hindi naman yung sampal na malakas. Parang pinadaplisan lang niya ng mga daliri niya ang mukha ko tsaka sumagot siya ng, "Gaga, mabubuo ba kayong 5 kung syoke ang ama niyo?" Nabibilang sa daliri sa kamay ang pagkakataong makalabas ako ng Maynila mula nung bata hanggang nagdalaga ako. Mahirap lang kasi kami talaga, Kuya Bono. Masungit at istrikto pa ang parents namin kaya't sa murang edad ay natuto kaming maghanap buhay kahit barya-barya lang ang kapalit ng mga pagod namin. Sa edad kong 10 noon, Kuya Bono, ay nag-aalaga na ako ng mga bata sa mga araw na wala akong pasok, Sabado, Linggo, holidays at bakasyon. Mga anak ng isa sa mga kapitbahay namin na noon ay baguhan pa lang bilang writer ang inaalagaan ko. Sa bahay lang kasi siya nagsusulat. Taon-taon yatang nanganganak, Kuya Bono, kaya't animo hagdan ng mga anak niya. Ang kanyang asawa naman ay taxi driver. Ewan ko pero parang hindi trabaho o obligasyon para sa akin noon ang mag-alaga ng mga bata, kundi parang libangan o isang bagay na gusto ko talagang gawin. Bunso kasi ako, Kuya Bono, kaya't hindi ko naranasan ang mag-alaga ng nakababatang kapatid. Ang mga kuya ko naman ay kanya-kanyang diskarte noon. May umi-extra sa paggawa ng suka, meron ding nangangalakal at nagtitinda ng yosi at candy sa mga lansangan.
Unang pagkakataong makalabas ako ng Maynila ay bakasyon at katatapos ko lang ng grade 6. Dumating si Lola Rosing, lola ko sa mother's side na nakatira sa Marikina, at ang tanong niya ay kung sino daw sa amin ni Ate May Ann ko ang sasama sa kanya sa Tarlac upang magbakasyon ng mahigit 1 buwan. Gustong-gusto ni Ate May Ann ang sumama kay Lola noon pero hindi siya pinayagan dahil may mga back subject siyang kailangan niyang pasukan sa summer class. Ako naman ay nag-commit na noon sa kapitbahay naming si Tita Marlene. Siya yung baguhang writer lang noon upang mag-alaga nga ng mga anak niya buong summer vacation at full-time ako magiging babysitter ng mga anak niya. Kaya lang ay si Mama na mismo ang pumili sa akin na makakasama ni Lola kaya't isinama nga ako ni Lola Rosing sa kapatid niyang si Lola Romana sa Kamiling, Tarlac. Isang barangay yun na napapalibutan ng bukid at mga tumana. Mayroon din itong kanugnog na ilog, ang Kamiling River. At sa ilog na yun, Kuya Bono, ay naganap ang kauna-unahang halik sa aking mga labi na iginawad ng kauna-unahang lalaking nagpatibok ng aking puso. Ang aking first love at first kiss. Siya, Kuya Bono, si Oren. Pero hindi ko kaagad nagustuhan si Oren, Kuya Bono. 4 silang magpapinsang lalaki na kapitbahay ni Lola Romana, ang kapatid ng Lola Rosing ko. Ang mga pinsan ni Oren ay sina Kuya Pao, Donnie at Sam. Lagi din nilang kasama ang kaibigan ni Sam na si Joshua. At sa totoo lang, kung kakyutan na mukha, angat sina Joshua at Donnie. Mga ka-age ko sila, 12 anyos that time while si Kuya Pao noon ay 14 na. Kapatid ni Kuya Pao si Donnie at pinsan nila sina Sam at Oren. Hindi gwapo si Oren noon sa biglang tingin. Pango pa nga ang ilong pero expressive ang mga mata niya at medyo makapal ang mga labi niya, lalo na ang bandang ibabang labi niya. Kaya lang si Oren ang may kakaibang kilos. Hindi siya yung kilos bata na magaslaw. Parang tindig militar siya at sa edad niyang 12 noon ay nabubuo na ang mga abs niya. Madalas kasi silang nakahubad kapag nasa kanila lang sila at natatanaw ko sila lagi mula sa balkonahe ng bahay ni Lola Romana. Lumang style kasi ang bahay ni Lola Romana. Purong tabla siya, kahoy ang mga poste, at mayroon itong silong na kasya ang owner type jeep ng anak niya. Ang hagdan ay nasa labas. Sementado ang kalahati ng hagdan na iyon at bawat baitang ay may paso ng halamang namumulaklak. Ganon din sa barandilya ng balkonahe. Tabi-tabi rin ang mga paso doon. At sa balkonaheng yon ay may mga upuang tabla. Doon kami lagi nakatambay at pagtaraw ko ay naroon naman sina Oren at mga pinsan niya dahil tabing-tabi lang ng bahay ni Lola Romana ang bahay ng Lola Miding ni Oren at doon siya nakatira. Sila ng ate niyang si Ate Leila na kapatid lang niya sa ina. Maagang nag-asawa si Ate Leila. That time ay may baby na siya. Si Jeff na mahigit 2 taong gulang lang noon. Parehong walang tatay sina Oren at Ate Leila. Maliit pa daw si Oren noong maaksidente at mamatay ang tatay niya. At ang tatay naman ni Ate Leila ay hindi niya alam kung buhay pa. Basta't lumaki daw siyang walang ama. Ang kanilang nanay naman noon ay domestic helper sa Hong Kong. Naging malapit ako kay Ate Leila dahil sa anak niyang si Jeff, Kuya Bono. Hindi ko talaga maipaliwanag noon kung bakit basta baby, gustong-gusto kong maging ka-close. Gusto kong malaro, gusto kong makarga, gusto kong maalagaan. Sa mga pagkakataon noon na busy si Ate Leila at Lola Miding, ay si Oren ang inaatasan nilang mag-alaga kay Jeff. Kaso napapabayaan niya kasi halatang hindi niya gusto ang mag-alaga ng pamangkin.
Kapag gano'n ay kinukuha ko si Jeff Jeff sa kanya at ako Kuya Bono ay may kakaibang karisma talaga sa mga baby. Wala pang baby ang hindi ko napaamo sa loob lang ng ilang minuto. Kapag kinukuha ko si Jeff Jeff kay Oren, tuwang-tuwa naman siya. Kikislap ang mga mata niya at pigil ang ngiti bago tatakbo palabas ng bakuran nila at makakagala na. Pupuntahan ng mga pinsan niya o mga kaibigan niya, aayain sa basketball court o sa ilog. Noong una, si Donnie ang itinutokso sa akin ni Kuya Pao. Crush daw kasi ako ni Donnie pero ang nakukyutan ko talaga noon ay si Sam. Pero nawala yung pagka-crush ko sa kanya noong magtagal dahil sobrang isip at kilos bata siya. At unti-unti nga ay nababaling ang atensyon ko kay Oren. Gumagwapo siya sa paningin ko lalo na kapag nakangiti siya. Plus yung kilos at tindig nga niyang parang pangbinata na kahit na mas matangkad pa ako noon sa kanya. Astig din kasi siya. Respetado siya ng mga pinsan niya kahit ang mas matandang si Kuya Pao ay hindi daw kakasakay Oren kung magkakagalit sila dahil matapang at malakas daw talaga si Oren. Narinig ko pa minsan si Sam na nagsabing kahit suntok-suntokin daw niya ang tiyan ni Oren, hindi ito nasasaktan. Kaya lang hindi rin nakakatakas sa akin yung mga minsang nahuhuli kong binibaby pa ni Ate Leila ang half-brother niyang si Oren. Yung mga simpleng pagpunas ng pawis sa likod ni Oren at paglalagay ng bimpo na tinatanggal lang din ni Oren. Yung mga pasermon na ayaw ni Oren na makita at marinig ko at sinasabi niyang, "Ate, hindi na ako bata. Si Jeff Jeff na lang ganyanin mo." Pero gets ni Ate Leila, mapapangiti ito sabay sulyap sa akin. "Nako, andyan lang si Erica, nahihiya ka na magpaalaga. Uy, baby ka pa no?" Well, isa pa siguro sa mga bagay din na nagustuhan ko kay Oren ay malinis talaga siya sa katawan. Oo, astig siya pero siya lang sa kanilang magpipinsan at magkakaibigan ang walang peklat sa binti. Doon mo talaga makikita na naalagaan siyang mabuti nung maliit pa siya. Pero may peklat siya sa dulo ng kaliwang kilay niya. Nasabit daw yun sa alambre nung pinasok nila ang isang bakuran para kumuha ng bunga ng chiko. Siguro nasa 2 linggo na ako sa Tarlac nung magsimulang humaplos sa puso ko ang natatanging damdamin kong yon para kay Oren. May 5 linggo pa kami ni Lola Rosing noon para manatili doon pero naiinis na ako noon kapag naiisip kong babalik din kami ng Maynila. At ang gusto ko noon ay sana doon na lang kami titira upang hindi na ako malayo sa mga taong natutunan ko ng ma-appreciate sa maiksing panahon. Hindi lang actually si Oren ang kung maaari lang ay hindi ko nang malayuan, kundi si Jeff Jeff, si Ate Monay na bunsong anak ni Lola Romana at kakwarto ko noon sa bahay nila. 14 years old noon si Ate Monay at dalagitang Pilipina siya pero medyo mataba kasi at matatambok ang pisngi kaya nga siya tinawag na Monay. Magka-vibes kami at madalas magkatandem sa mga trabahong bahay. Naririnig ko ngang pinupuri kami ng 2 matanda noon. Maayos at malinis daw kami sa katawan, masipag pa kami sa mga gawaing bahay. Kaya lang ay mahiyain si Ate Monay. Hindi nga siya lumalabas noon dahil kapag may kailangan siya sa tindahan ay ako ang inuutusan niyang bumili at gustong gusto ko naman syempre dahil nakakalabas ako ng bahay ng may dahilan at hindi na kailang magpaalam sa 2 matanda. Pero may isang araw Kuya Bono na hindi ko namalayang nakagala ako at nakarating pa sa ilog. Nilalaro ko sa Jeff Jeff noon sa kalsada sa tapat lang ng bahay ng lola ni Oren. Sina Oren naman ay nagpapalaban ng mga gagamba noon.
Biglang lumakad si Jeff palapit kay Oren kaso lumakad din sina Oren patungong ilog. Nung kunin ko si Jeff, umiyak. Gusto niyang sumama kina Oren. Dahil doon ay bumuntot kami ni Jeff kina Oren, hawak ko ang kamay ni Jeff. At namatan kong sumuot sina Oren at mga pinsan niya sa mga matataas na damo. Nahulaan kong maghahanap pa sila ng gagamba. Hanggang sa makarating na kami ni Jeff sa ilog, mababaw lang ang tubig noon, kitang-kita ang mga bato. Ang ilog na yun, Kuya Bono, ay malapit lang sa kalsada. Kaso pagdating namin doon ay hindi ko makita sina Oren. Nang bigla na lang bumulaga mula sa matataas na damo si Kuya Pao at bigla niyang binuhat si Jeff. Itinakbo papasok sa isang kubo. Sinundan ko sila at pagpasok ko ng kubo, actually bahay daw yun dati kasi may dingding na sira-sira na. Sa loob ng kubo ay hindi ko makita sina Kuya Pao. Si Oren ang biglang lumitaw at hinagkan niya ako sa pisngi. Tsaka siya tumawa. Nagulat ako sa ginawa niya. Natigilan siya sa pagtawa at nag-sorry. Galit ka ba? Sorry ha. Hindi ako galit. Sagot ko. Sabay titig sa mga labi niya. Lumapit siya, Kuya Bono, at para akong nanigas o naistatwa noong palapit ang mukha niya sa mukha ko. Naamoy ko ang kakaibang amoy ni Oren. Amoy ng isang klase ng damo. Hindi naman mabaho pero kakaiba at nalalapit sa amoy ng oregano. Hanggang sa hindi ko na makita ang mukha niya dahil nakadikit na ito sa mukha ko at nadama ko na ang mga labi niya sa mga labi ko. Simula nung hapong ngayon ay tuluyan nang napasok ni Oren ang puso ko. Noon ako nagsimulang minuto ay iniisip siya. Lagi akong napapatanaw sa bintana o sa balkon sa pagbabaka sakaling makita ko siya. Nadidisappoint ako kapag wala siya. Mas lalo na kapag naroon nga siya pero hindi ako nililingon. Pero kapag napasulyap man lang siya sa akin at bahagyang ngingiti, tila naman ako hiniheli na sa ulap. Kaya nga, Kuya Bono, sobrang bigat sa dibdib ko noong kailangan na naming umuwi ng Maynila. Lumuha pa ako noon dahil wala si Oren ng oras na umalis na kami. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya, hindi ko man lang siya nakita, at wala akong napagsabihan ng tungkol sa damdamin ko para sa kanya. Sa bus mula Tarlac hanggang Maynila, siya ang laman ng isip ko, at natatanong ko noon sa sarili ko kung pareho kaya kami ng damdamin. Gusto din kaya niya ako o baka napagtripan lang niya akong hagkan. Dumaan ang maraming araw at buwan. Unti-unti na ding napawi ang kabaliwan ko kay Oren. Hindi ko man siya lubos na nakalimutan pero hindi ko na siya madalas maalala. High school na ako noon at panibagong mundo para sa akin at ang daming gwapo sa school.
kahit sa classroom namin, pero parang naghanap ako ng kagaya ni Oren at ako'y nabigo. Iba kasi ang galawan ng mga Manila boy. Iba rin ang pormahan nila, pero sa tatlong nanligaw sa akin noon ay isa naman ang binigyan ko ng pag-asa. Si Kerlon na moreno at may pagkasiga. Sinagot ko si Kerlon, Kuya Bono, at naghintay ako ng pagkakataong magkasarilanan kami kasi gusto ko ulit maranasan yung halik. Kaya lang yun ay hindi nangyari dahil para kay Kerlon, puppy love lang yung sa amin. At mas mahalaga sa kanya mga kaibigan niya at mga laro kesa sa akin. Hindi nga kami nag-break eh. Nung disappointed na ako sa kanya, umiwas na lang ako. Nag-iwasan kami hanggang sa wala na. May mga sumunod pa, Kuya Bono, pero tinatamad na akong banggitin yung iba. Kasama na doon yung dalawang akala ko'y tunay na lalaki pero mga Becky pala. Wala din kasing kwenta yung mga sumunod kay Kerlon. Isa pa ay mas natatandaan ko yung naging paghihirap ng aming pamilya nung high school na ako. Dumating pa sa puntong nagpaampon na ako kina Tita Merlin, yung writer na ina ng mga batang inaalagaan ko. Naging pasaway kasi ang mga kuya ko. Yung panganay namin nakabuntis at inuwi niya yung babae sa bahay, at ang babaeng yon ay hindi namin nakasundo ng ate ko kasi tamad at napakaarte. Kapag inaaway namin siya, nagagalit naman sa amin ang kuya ko syempre, kaya nagkakagulo talaga kami. Nagkasakit din si Papa at ilang buwang hindi nakapagtrabaho dahilan upang halos magsara din ang sari-sari store ni Mama. Si Ate Mayan, nabuntis sa pagkadalaga, tinakbuhan ng boyfriend at nung time na yon ay nag-stay in pa siya sa trabaho niya at ako'y tumira na rin kina Tita Merlin. Second year high school hanggang fourth year high school ako, Kuya Bono, nagpaampon kay Tita Merlin. Natanggap sa ABS-CBN si Tita Merlin nung bago ako mag-graduate ng high school at sila ay lumipat na sa Quezon City, dahilan upang mapilitan akong bumalik sa aming bahay. Nag-graduate ako ng high school, Kuya Bono, na wala man lang handa dahil walang kapera-pera noon sina Mama. Dumating si Lola Rosing at ang sabi niya ay siya na lang daw ang maghahanda pero sa Zambales kami magsa-celebrate. Sa bahay ng kapatid niyang lalaki kung sasama ako sa kanya. Ang sabi ko pa kaagad ay, bakit hindi ka sa Tarlac magbabakasyon, Lola? Kasabay yun ng pagbabalik sa alaala ko tungkol sa lalaking nagbigay sa akin ng tamis ng unang halik na sa totoo lang ay nakalimutan ko ang pangalan noon. Naglalambing yung hipag ko si Rema. Pumasyal naman daw ako sa kanila, kaya doon tayo magbabakasyon. At kung sasama ka, Erica, sagot ko na ang pang-enroll mo sa college. Naglulundag ako sa tuwa noon, Kuya Bono, dahil sa totoo lang ay problema ko talaga noon kung paano ako makakapag-enroll. May nakita na kung pwede kong pagtrabahuan noon sa pinagtatrabahuan ng kaibigan kong aalis na rin bago magpasukan at ako naman ang hahalili sa kanya. Pero syempre hindi naman kaagad susweldo kaya problema talaga ang pang-enroll. Masaya akong sinamahan si Lola sa Zambales. Kung pwede lang ay gusto ko pang pasalamatan ng mga pinsan ko noon, yung mga anak ni Tita Lu na bunsong kapatid ni Mama. Kay Tita Lu kasi sa Marikina nakatira si Lola, pero ang mga anak ni Tita Lu ay masyadong mga pasosyal at hindi kayang iwanan ng city life kahit saglit lang. Never nilang nasamahan si Lola Rosing sa pamamasyal sa probinsya kung saan nakatira ang mga kapatid niya. At kami ng Ate Mayan ko lang ang laging gustong isama ni Lola sa pagbabakasyon niya. Sa San Narciso, Zambales kami napunta. First time ko doon, pero sa Ate Mayan ay nakadalawang beses na. At umasa ako nun, Kuya Bono, na sa Zambales ay may makikilala akong Sambalenyong papasukin din ang puso ko. At hindi naman ako nabigo dahil kararating pa lang namin sa bahay ni Lolo Marzo ay 4 na lalaki kaagad ang tumulong sa amin ni Lola Rosing na magbitbit ng mga bag namin pagbaba namin noon ng tricycle.
Sa apat na yun ay kaagad nagmarka sa akin yung morenong kulot na kay ganda ng mga mata, ang hahaba ng mga pilikmata. Ang pangalan niya, Kuya Bono, ay Regil. At si Regil, Kuya Bono, ay isa sa pinakamahalagang tauhan ng kwento kong ito. Si Regil ay barkada ni Tommy na apo ni Lolo Marzo. So si Tommy ay pinsan ko at kinagabihan ay nag-inuman sila sa harap ng bahay ni Lolo Marzo. Saglit pa nilang nakainuman si Lola Rema na asawa ni Lolo Marzo at noon ay tinawag ako ni Lola Rema at ipinakilala sa mga kaibigan ni Tommy. Saglit naman ako tumabi kay Lola Rema noon pero kaagad ako nakadama ng discomfort dahil walang nagtatagalog sa kanila. Ilocano sila. Sa kamiling Tarlac ay Ilocano din ang mga tao pero natatandaan kong sina Oren, sina Kuya Pao ay Tagalog naman. Noong tumayo si Lola Rema, nagpaalam na rin ako kina Tommy. Inaya na ako ni Lola Rosing na matulog dahil napagod daw siya sa biyahe. Mahimbing kami nakatulog dahil kay presko ng hangin na tumatagos sa magkatapat na bintanang bukas at sa di kalayuan ay naririnig ang tunog ng mga alon sa dagat. Naalimpungatan lang ako nung gisingin ako ni Lola Rosing at pagdilat ko ng mga mata ko ay nakita ko silang nakatayo ni Lola Rema. "Gumising ka na, Erica. Magbabiyahe tayo ng maaga," sabi sa akin ni Lola Rosing. "Bakit, Lola? Saan tayo pupunta?" "Aaten tayo ng handaan. Dumating na daw ang Tito Alex mo." Tumaliman na lang ako nun, Kuya Bono, kahit pupungas-pungas pa ako. Pero wala sa utak ko yung pangalang binanggit ni Lola Rosing. Yung Tito Alex ko daw, na siyang pupuntahan naming handaan. Nakialmusal lang ako pasado 4:00 pa lang ng umaga. Naligo pagkatapos at 5:00 ay sumakay na kami ng van ng papa ni Tommy, pero hindi kasama si Tommy. Ang nakababatang kapatid niyang si Elmo ang sumama dahil special child siya at hindi siya pwedeng maiwan ng mama niya. Nasa daan na kami noong marinig ko ang kwentuhan ni na Lola Rosing at Lola Rema at nabanggit nila ang pangalan ni Lola Romana. "Magugulat yon kapag nakita ka, Rema. Di ba't magkaaway kayo noon?" Pabirong sabi ni Lola Rosing kay Lola Rema. Hindi ko na natatandaan ang sagot ni Lola Rema noon dahil naligayahan na noon ang puso ko sa ideyang sa kamiling Tarlac pala kami pupunta. Kaagad na puno ng pananabik ang puso ko kasabay ng tanong na, kumusta na kaya sila? Si Ate Monay, si Jeff, si Ate Leila at syempre si Oren. Si Tito Alex, Kuya Bono, ay panganay na anak ni Lola Romana na noon ay naglayas daw at hindi nila inaasahang buhay pa pala. Bumalik, nagpakita sa kanila makaraan ng 17 years. At siya ay big time na kaya biglang may handa ang dinayo pa talaga ng mga taga-Sambales. Pagbaba namin ng van ay kaagad akong tumanaw sa bakuran ni na Oren at naroon siya kasama ang dalawang pinsan niya. Kitang-kita ko kung paano napako ang mga mata ni Oren sa akin. At kahit ngumiti na ako ay nakamulagat pa rin siya. Noong muli ako mapalingon sa kanya ay nakangiti na siya at tila nakarecover na sa pagkagulat. Maraming tao nung tanghalian
Lunch kasi ang pagkain sa handahan at kasunod nun ay maingay na dahil sa videoke at nag-inuman na ang halos lahat ng bisita. Hanggang sa gumabi na ay marami pa ring tao at napakaingay pa rin. Nasa taas kami ng bahay ni Lola Romana nung tawagin ako ni Ate Monay na noon ay kakwentuhan ng mga kaklase niya sa balkon. Lumabas naman ako at nakita ko si Sam sa hagdan. Nilapitan ko siya dahil parang ayaw niyang magsalita ng malakas at halos pabulong lang nung sabihin niyang, "Erika, pwede daw ba kayo mag-usap ni Oren?" Hindi na ako nagpaalam noon kina Lola kasi maraming tao at maingay nga. Nagtaka lang ako nung sabihin sa akin ni Sam na nasa tabing ilog daw si Oren. "Ala, bakit doon?" Tanong ko pa. "Kasi nga maingay daw dito. Maliwanag naman ang buwan tsaka may flashlight pa ako." Ang totoo, hindi naman ako natatakot noon. Sa katunayan ay gusto kong magkausap ulit kami ng lalaking nagpalasap sa akin ng first kiss ko. Nadatnan namin si Oren sa ibabaw ng malaking bato sa tabi ng mababaw na ilog. Agad nagpaalam si Sam at inabot ni Oren ang kamay niya upang alalayan ako sa pag-upo sa tabi niya. Kakaupo ko pa lang ay narinig ko ang masuyo niyang tinig. Iba na ang boses niya noon. "Namiss kita, Erika." Sabi niyang nakatitig sa mga mata ko. Nagtitigan kami hanggang sa unti-unti ay inilalapit niya na ang kanyang mukha sa mukha ko. Bumilis na ang pintig ng puso ko noon dahil muli ay alam kong malalasap ko na naman ang mga halik ni Oren. Ang Ate Mayan ko ay nabuntis ng boyfriend niya at siya ay pinabayaan lang. At dapat naging leksyon sa akin yon na huwag maging mapusok at marupok. Hindi ko alam, Kuya Bono, na magagaya lang din ako kay Ate Mayan. Nalaman kong may girlfriend pala si Oren at ang pagkikita namin nung gabing yon sa tabing ilog ay nalaman ng girlfriend niya at brinik siya. Naglasing si Oren dahil mahal na mahal niya ang girlfriend niya. Nagigilty naman ako noon kaya't sa 2 araw namin sa kamiling ay halos hindi ako lumabas ng bahay ni Lola Romana. After 2 days ay bumalik na kami ng Zambales at doon na kami nagstay ng kulang 1 buwan. Sa loob ng kulang 1 buwang yun, Kuya Bono, ay aminado akong naging magulo at rebellious ang isip ko. Kaagad kong sinagot si Rachel. At pangatlong gabi pa lang mula nung maging kami ay may nangyari na sa amin. Sa loob ng kulang 1 buwan na yun, Kuya Bono, ay 5 o 6 na beses kaming nagtalik ni Rachel. At 3 buwan pa lang ako sa college, Kuya Bono, ay nalaman kong buntis ako. Natural nagwala si Mama sa galit at tinanong ako kung sino ang ama ng dinadala ko. Hindi ako nagsalita pero tinawagan niya si Lola sa telepono at si Rachel ang tinuro ni Lola Rosing.
Sumunod na linggo nagbiyahe kami ng Zambales kasama sina mama at papa upang kausapin si Regil at ang magulang niya. Hindi handa si Regil. 18 lang siya noon, 17 ako. Pero pinagsama nila kami. Nagtigil ako ng pag-aaral at si Regil, sinikip naman niyang maging responsable nung una. Pero kitang-kita ko sa kanya na pinipilit lang niya ang sarili niya. Nahihiya lang siya kina Lola Rema, kay Lolo Marzo at kay Tommy na best friend niya. Pumapasok pa rin siya noon sa school at okay naman siya nung una talaga. Pero makaraan ng isang taon, Kuya Bono, ay lumabas na ang totoong ugali niya. May baby na ako noon pero hindi ko makita sa kanya na may amor siya sa bata. Ipinakita niya sa akin na pabigat lang ako sa buhay nila at hindi niya ako kailangan. Naglayas pa nga siya, Kuya Bono, dahil napupundi na rin siya sa bunganga ng mga magulang niya kasi lagi siyang pinagagalitan. After 2 months, umuwi din siya at akala ko nagbago na siya pero hindi pa rin pala. Malamig siya, ramdam na ramdam kong ayaw niya na sa akin. Hindi niya ako sinasaktan physically, Kuya Bono. Never, kahit sampal, hindi niya ako pinadapuan. Pero yung pagiging cold niya, yung sobrang lamig niya sa akin na parang hindi ako nag-i-exist, yun ang hindi ko kinaya. Kaya iniwan ko siya. Umuwi kami ng anak ko sa Maynila. Total ay hindi pa naman kami kasal. Nagtrabaho na lang ako, Kuya Bono. 2 bata ang alaga ni Mama, anak ng mga anak niyang malalandi at tatanga-tanga. Ako at si Ate Mayhan. Una ay naging sales lady ako sa mga tindahan ng mga Chinese products. Naranasan ko ring maging crew ng sikat na fast food chain. Naranasan ko ring maging labander sa laundry shop. Then matagal bilang sales lady sa mall. 3 malls, Kuya Bono, ang pinagtrabahuan ko bago ako napadpad sa isang agency na nagpapalipad patungo sa Taiwan para maging factory worker. Magge-grade 1 na ang anak kong si Keanu noon. Noong mag-flight ako papuntang Taiwan. Pauso na ang cellphone noon pero sa Taiwan na ako nakabili ng cellphone. Nakadalawang balik ako ng Taiwan, then nauso na rin ng Facebook at ang mga nauna kong friends ay sina Tommy sa Zambales at si Ate Monay sa Tarlac. Kaya lang hindi ko matandaan, Kuya Bono, kung may messenger na rin noon kasi parang hindi naman kami nagkaroon ng communication kaagad ni Ate Monay. Nandito na ako sa Japan taong 2016 nung mag-chat kami. Pero bagong Facebook account na ang gamit noon ni Ate Monay. 3 na rin ang anak niya noon at nagulat ako nung sabihin niyang pinsan ni Kuya Pao na si Kuya Renzo ang napangasawa niya. Agad ko namang naalala si Oren. Tinanong ko si Ate Monay kung anong balita kay Oren. Nagulat at nalungkot ako sa naging sagot niya. Ayun, bulag. Car accident daw ang dahilan ng pagkabulag ni Oren. 1 month bago ang kasal niya ng girlfriend niyang pinakamamahal niya. Yun yung girlfriend niya noong time na huli kaming magsama sa tabing ilog. Nalaman nga ng girlfriend niyang yon na nagkita kami sa tabing ilog at brinake siya. Pero nagkabalikan din sila dahil ginawa daw lahat ni Oren ang makakaya niya para balikan siya ng girlfriend niya. At dahil nabulag siya bago sila ikasalay, hindi na siya pinakasalan ng babaeng yon.
Ayon pa kay Ate Monay ay donor ng cornea lang daw ang tanging pag-asa para makakita ulit siya at hindi madaling makakuha ng donor. Liban sa napakamahal ay wala talagang donor. Nasa bahay lang daw si Oren pero hindi naman daw siya pabigat dahil nakakagawa siya ng mga gawaing bahay at nag-aalaga daw siya ng maraming baboy na siyang parang main source of income niya. Lubha akong nalungkot sa nangyari kay Oren, Kuya Bono, at nangako ako sa sarili ko na pag-uwi ko ay dadalawin ko siya. Ito ay nangyari naman December 2019, Kuya Bono. Kasama ko si Keanu, ang anak ko, na noon ay 18 years old na. Pagbaba namin ng kotse sa tapat ng bahay ni Ate Mona na pinatayo nila sa harapan ng bahay ni Lola Romana, agad akong tumanaw sa bakuran ng kapitbahay at doon ay nakita ko kaagad si Oren. Nakaupo siya sa tumba-tumba at nakikinig ng Ilocano drama sa radyo. Tila nalusaw ang puso ko noon dahil para siyang may sariling mundo. Nakakaawa. Pero Kuya Bono, gwapo pa rin siya sa paningin ko. Matipuno ang katawan, malinis ang mukha, at malinis pa ring manamit. Pero that day ay hindi ko pa siya nilapitan. Pinili kong magstay sa bahay ni Lola Romana na ganun pa rin, old style, same house 20 years ago. Dahil yun sa balkonahin niya kung saan natatanaw pa rin ang bakuran ni na Oren, pero hindi na natatanaw ang kalsada dahil bubong na ng bahay ni Ate Mona ang makikita mo. Binala kong magpunta kay Oren ng gabi kaya lang may mga nagdatingan at nag-inuman pa. Wala na rin sina Ate Leila at Jeff noon dahil inuwi na sila ng asawa niya na taga Pampanga. Kinabukasan pa, Kuya Bono, pasado 1:00 ng hapon nung mapuntahan ko si Oren. Nasa terrace lang siya, nag-iisa at nakikinig ng music sa cellphone niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at nakatitig ako sa mukha niya. Sa labi niyang noon ay katakam-takam pa ring tingnan. Yung labi na yon ang naggawad sa akin ng halik na kahit kailan na hindi ko makakalimutan. Sino yan? Tanong niya nung maramdaman niyang may tao. Ako to, Oren. Si Erica. Saglit siyang parang natigilan. Yung paghinga lang niya ang naririnig ko noon bago siya muling makapagsalita. Sorry Erica. Hindi kita nakikita. Alam ko, Oren. Ang mahalaga, naaalala mo pa ako. Oo naman, naaalala kita. Bakit naman kita makakalimutan? Kumusta ka na? Ilan na ang anak mo? Isa pa lang? Mabuti ka pa may anak ka na. Ako, wala nang silbi. Wala man na akong napagpamanaan ng pangalan ko. Alam mo yun, lilipas lang ako sa mundong ito na walang alaalang maiiwan. Ang saklap ng kapalaran ko, Erica. Nag-graduate si Keanu noong June 2022, Kuya Bono, pero hindi ako nakauwi. At nakiusap si Keanu sa akin na si Ate Monay ang makasama niya sa pag-akyat sa stage. Naging sobrang close kasi sila, Kuya Bono.
Madalas nga ako magselos noon dahil madalas pa niya makachat si Ate Monay kesa sa akin. So before graduation ni Keanu ay video call ko si Ate Monay pero hindi kaagad ako sinasagot. Busy ka yata. Tanong ko noong sa wakas ay sagutin niya. Tinapos ko lang yung kwento ni Kuya Bono sa YouTube. Ang ganda kasi. Narinig ko na rin ang pangalan mo noon Kuya Bono mula sa ka-dormmate kong taga Cagayan Valley. Pero at that time ay hindi pa ako natutong makinig sa programa mo. Nakikinig ka rin pala niyan. Sabi ko noon kay Ate Monay. Naku, nahawaan lang ako ni Oren. Siya talaga ang addict dyan sa mga kwento. Nagsawa na siya sa mga dramang Ilocano eh. Kanina lang Kuya Bono dito sa Bocod Benguet ay nakitulong ako sa pagdadamo sa gawing likod ng bahay ni Nanay Nila. Doon ay may 3 puntod. Puntod ng asawa niya, panganay na anak niya, at puntod ng tatay niya. Hindi daw sila sa sementeryo naglilibing. Pero yung nilinis namin kanina ay tatamnan niya ng puno ng dates na binigay daw sa kanya ng kaibigan niya, baka daw sakaling mabuhay. May mga damo doon na natagpas ko na nagpaalala sa akin ng isang klase ng amoy. Maliliit ang dahon ng damo na yon na parang lukot-lukot at matapang ang amoy niya. Hindi siya mabaho. Pero kakaiba ang amoy at nalalapit sa amoy ng oregano. At ang amoy na yon ay nagpaalala sa akin kay Oren. Nung hagkan niya ako for the first time, so many years ago, nung unang bakasyon ko sa Kamiling Tarlac. Nagkaroon siya ng ganong amoy noon dahil naghanap pa sila ng gagamba bago ako tineknikan ni Kuya Pao na sumunod sa kubo kung saan naghihintay pala si Oren. Naalala ko siya, kaya nagpa siya akong magsulat Kuya Bono habang ginugugol ang isang linggong bakasyon ko dito sa napakatahimik na lugar na ito. Mayroon din akong mahalagang mensahe para kay Oren na gusto kong idaan dito dahil ayon kay Ate Mona ay masugid mo raw siyang tagapakinig. Simple at maiksi lang ang mensaheng ito Kuya Bono. Sa'yo Oren, nung huling punta ko dyan sa Tarlac noong 2019, may gusto na akong sabihin sa'yo pero hindi pa talaga ako sigurado sa sarili ko. Siguro ay alam mo na wala ka pang uban o puting buhok. Sinabi ko lang noon na may uban ka, pero yung binunot kong mga hibla ng buhok mo, 2 doon ay may tissue kaya nagamit ko para sa DNA testing para makumpirma ko kung ikaw ang tatay ni Keanu. Kasama ko si Keanu nung magpa-testing kami and guess what? Mali ka sa sinabi mong lilipas ka lang sa mundong ito na walang alaalang maiiwan sa lahi mo dahil anak mo ang anak ko. Alam na ni Keanu noon pang 2021 pero 2020 kasi nagka-pandemya kaya hindi kami nakapag-follow up sa resulta. Hintayin mo lang Oren, dadalaw sa'yo ang anak mo. Ako kasi hindi ko sure kung makakapunta pa ako dyan dahil in 2 weeks ay babalik na ako ng Japan. Kung nakikinig ka sa kwento ko ito, marahil napansin mo sa unang bahagi ng kwento ay nakasama ko si Regil. At ang alam ng lahat ay anak niya si Keanu pero siya mismo, wala siyang naramdamang lukso ng dugo kay Keanu noon kasi wala siyang makitang wangis sa mga parte sa mukha ni Keanu at sa'yo mas malapit ang mukha ng anak ko. Noong may mangyari sa atin sa tabing ilog, binalak ko na panagutin ka. Pero nalaman kong may girlfriend ka pala at mahal na mahal mo siya kaya
Ano pang gagawin ko kundi mag-giveaway at pumatol na lang sa iba kahit na hindi ko masasabing mahal ko. Pero kung nakikinig ka dito sa kwento ko, alam kong alam mo na minahal kita noon at aaminin ko, Oren, hanggang ngayon may damdamin pa rin ako para sa'yo. Babalik pa ako ng Japan pero last na to at pagbalik ko, kung nasa puso ko pa ang damdaming ito ay pupuntahan ka namin ng anak mo at mag-uusap tayo. Oren, ayoko lang iniisip mo na wala kang silbi dahil paningin lang ang nawala sa'yo. Gwapo ka pa rin, makisig at para sa akin ay mas kompleto ka pa nga kesa sa mga taong nakakakita nga pero wala namang puso at bulok ang pagkatao. Basta relax ka lang dyan at tandaan mong may anak ka at nandito pa ako na nagmamahal sa'yo. Nangangako ako na pagbalik ko, pupuntahan ka namin. Kuya Bono, dito ko na rin muna tatapusin ang kwento ko. Kung sakali ay magpapadala ulit ako ng part 2 sa'yo. Gumagalang at nagpapasalamat, Erica. Kahugot na Erica, una sa lahat maraming salamat sa pagbabahagi mo ng napakaganda mong kwento dito sa ating programa. Ang masasabi ko lang, please go. After, mapag-isipan mong mabuti syempre, di ba? Kasi kung naaalala mo pa, nung time na in love ka kay Oren ay ikaw lang yung nagmahal. Wala ni isang bahagi sa kwento mo na nagsabing meron siyang ginawa para i-pursue ka, especially nung nasa malayo ka, nasa Manila ka, yung tagal ng panahon na yun from 13 or 12 years old ka hanggang sa 27 ka ba, wala kang sinabi na nag-try man lang siya mag-reach out sa'yo. Although hindi pa uso yung mga cellphone noon, I understand that. Pero nung may mangyari sa inyo na hindi mo kaagad ikunento, ay binalak mo ka mong panagutin sana siya pero nalaman mo may girlfriend siyang mahal na mahal niya. Nag-give up ka na. So ngayong ganun na yung kanyang sitwasyon and we are all not happy about what happened to Oren, binabalak mo pumasok sa buhay niya. Sa tingin mo ba ay hindi na ganon? Sa tingin mo ba ay makakapasok ka na? At sa part mo naman, sa tingin mo ba ay okay lang yun? Mag-assume na tatanggapin ka na kasi ganun na yung sitwasyon niya. Pero kung talagang ganun yung pagmamahal mo sa kanya, there's nothing wrong. Kasi ang tunay nga daw na pagmamahal ay hindi naghahanap ng kapalit. So if you really love Oren still that much, please go. And please update us or give us an update about kung anong mangyayari. Okay? Nabitin kami sa totoo lang pero we will wait for you part 2, Kahugot na Erica. And again, maraming salamat. God bless you. May God bless all your plans para kay Oren. And congratulations sa success na idinulot mo sa buhay ng anak mo. And share also sa pamilya mo. Again, thank you so much and God bless, Erica. At sa ating mga shoutout, Jonah Del Farinas. Hello kay Bono, ingat po palagi. Listening here in Gimba, Nueva Ecija. And sabi naman ni Jenny Navarro, ganda ng kwento, nakaka-inspired. Anyway, itong binabasa nating mga shoutout and comments ay mula sa kwento ni Red. Nagdaang kwento dito sa SIT. Rose Bello, sana daw may part 2. And hi Kuya Bono, medyo matagal na po walang upload. Now lang po nakaka-excite po at nag-aabang ng bago Kuya Bono. Ingat ka po lagi. Marami po kami sumusuporta sa iyo, sabi ni Gerald Grutas. Thank you so much. Negrita Colaija, what a nice story, sir. Pula, Esther Red, at least di mo natuluyang kalimutan yung pangarap. Nice one and thank you. Negrita Colaija. Jane Rose Villaresis, hoping araw-araw may upload. Ang sarap makinig, by the way. God bless you Kuya Bono sa programa mo. Same to you. God bless you too.
Melody Arago Romero, there's no bad kids, there are just bad parents. Do I agree? Pa-shoutout Kuya Bono, Tonet from Tarlac listening here in Hong Kong. Hi Tonet. Or Antoinette pala. Maria Teresa Rosario, salamat Kuya Bono sa bagong kwento. Salamat sa pagkikinig. Elizabeth Lagunday, shoutout to you. Nice story, sabi ni Brenda Ariola. And at least dumating yung time na nakapag-isip-isip ka at inayos mo yung buhay mo. Good luck sa mga susunod mong plano sa buhay mo. Sana isama mo rin pamilya mo sa iyong mga pangarap. Sabi ni Novi Tuginay. Isabelang Gadol 9881, shoutout to you. Chris Balad, hi Kuya Bono, I've been a listener here since high school, hoping na makapag-send din ako. Congrats Red, nice story. Chris Balad, thank you. It's Lean 5243, shoutout to you. Assalamualaikum Kuya Bono sa sender, isang patunay na hindi lahat ng naligaw ng landas ay hindi na magbabago at lahat tayo ay may chance para magbago at kapag nabigyan ka pa ng pagkakataon, huwag mong sayangin. Sabi ni, ayun, hindi ko mabasa, Zimerel. Ang nagaganito sa akin ay si Rahima Budi, ewan ko siya ito. Red Angeles o Angeles, shoutout to you. And pa-shoutout din lakay ko June Tel Dita Baguio, turn left with care. Asawa ko, love you. Kadilata. Ginalyn from Hong Kong, thank you Kuya. 14 years kaming mag-asawa, nag-aabang palagi mula sa Radio 2YT. Ginalyn Junkert. Salamat sa inyo. Yes, sa lahat na ako makinig, shout out from Puerto Princesa City, Palawan. Sabi ni Juvie Javien, thank you. Napaganda ng kwento na ito at ang tula sana mayroon ding vlogger na tula ang kanyang content at mapagpalang araw po sa lahat. Nympha Dantes, meron akong na-encounter dati. Michelle DG, kaya lagi ko sinasabihan ng mga pamangkin ko piliin ng maging barkada dahil nag-aaral pa sila after exam. I always ask their grades. Doon ako nagbe-base kung seryoso sila sa pag-aaral nila mula kay Michelle. That's good. Shoutout pala sa mga taga-Dalla, Bagao, Cagayan. Dito may Terdi, Sati, Sari-Sari Store. Always have a listener. God bless Kuya Bono mula kay Marcus Soliman. And Marilu Odluz, shoutout Kuya Bono listening here in Hong Kong from Dagupan, Tabuk City. Shoutout kay Bono from Magkabagan Isabela mula kay Paul. Gusto ko na ipaalala mga kahugot na dito sa YouTube ay hindi nagpapakita yung totoong pangalan nyo like Facebook. So please lang, pakitype nyo din yung pangalan nyo kasi handler ang nagpapakita dito. Mahirap pong basahin. So, kunyari nagpa-shoutout ka, and then shoutout coming from, pakisulat po yung pangalan. Okay? Para maayos ang basahan. Let's go on. Thank you, Kuya Bono, for new upload. Adamanin, pagliliwan, always listening here in Taiwan, Kuya Bono, from Solano, Nueva Vizcaya, from Flor de Liza, Mabuti. Black Rose YouTube channel 8171 says, sobrang relate ako sa kwento ng buhay mo, halos pareha tayo ng kwento ng buhay ko. Thank you. Jenny Navarro, shoutout ko Bono, always a banger here in Taiwan. Jenny Navarro, salamat. Rapses Vlog, hello Kuya Bono, hello to you Rapses. Jenny Dawang, pa-shoutout Kuya Bono, watching from Hong Kong. And Denmark Natividad Nakama. Basta Eruk pangalan, pamangkin yan. Pahamak yan. Basta Eric ang pangalan, pahamak yan, sabi niya. Hids TV 973. Rachel says, hi Kuya Bono, pa-shoutout from Hong Kong. And hello Manong Bono, sabi naman ni Zenny Pagal, hello ading ko. And parang tumatay yung mabalahibo ko sa kwentong ito, hirap huminga, sabi naman ni Isaiah Molo 6256. Listening from Taiwan, Kuya Bono, pa-shoutout with my soon-to-be husband, Frian Cafe. Thank you Kuya Bono from Joan Lopez. Congratulations. Merlin Macalope, hello Kuya Bono, solid follower from Barukbok, Santa Marcela, Apayao. Si Merlin Macalope, shout out to you.
Good morning, Kuya Bono. Salamat sa laging pagbabasa ng kwento na nakakuhanan ng aral at inspirasyon. Shout out listening from, what is this flag? Hindi ako magaling sa flag eh. Si Evangeline ito. Saan na nga si Evangeline? Nakalimutan ko na. And John Paul Ruga, magandang umaga Kuya Bono. Keep safe po palagi. Ganun din sa iyo, John Paul. Hello Kuya Bono, thank you for new upload. Pa-shoutout naman, Hezekiah Gano from Quirino Province. Hezekiah, shoutout to you. Leno Nato from Malaysia with love. Hi Kuya, listening from Hong Kong habang inaantay umalis ang bagyo. Signal number 8 po dito ngayon, Lintolosa pala. Sana okay na. This is like 10 days ago. Thank you Kuya Bono sa bagong upload. Lagi ako nag-aabang. Pa-shoutout po ulit from Malaysia with love. Her name is Love Leia Krabahal. Elson Criminologist, yung bago nakikinig ako. Kailian, Daak at Tagig Tata naka-duty sa... Shoutout Kailian. Elson Criminologist. Margie Tumbali, shout out to you dyan sa Hong Kong. Noemi Joaquin, abangers here. Salamat. Jennifer De La Cruz, pa-shout out ko ibo. Jennifer De La Cruz from Naganakan, Kawain, Isabela, pero andito sa Hong Kong. Hi Jennifer. And good morning Kuya Bono, sabi naman ni Maymay Marapo. Hello Kuya Bono, pa-shout out from Bugay, sabi ni Loida Radam. And Danny Lover Dadero, pa-shout Kuya Bono from City of Ilagan. Boss Ames, shout out to you. Laging present to. Maraming salamat Boss Ames. Meron na. Good morning Kuya Bono. Good morning din. Juve Senense. Shout out from Tinglayan Kalinga po. Thanks sa pag-upload ng bago from Adha Faith. And yun na. May nag-comment doon sa comment ni Adha Faith, si Roy Layaos. Chupon mangwa amin as ulit nan love life no tawad chongron ni kamin. Dialect siguro nila yan. Sabi naman niya, Audi pako dyan taavad happy ending. Naintindihan niyo ba? So, kahugot na Erica, again maraming salamat and please update us as soon as possible. At sa inyo lahat makahugot na sumabaybay sa ating programa, maraming salamat, stay healthy, stay safe, and God bless us all.